guys, ganap nga, ay nagbiyahe nga kami papunta ng Clark Airport dahil ngayong araw na nga ang flight namin papunta ng ibang bansa. Pero bago nga ang lahat, pagpasensyaan nyo na muna ang boses ko dahil ako nga ay merong malalang sipon. Parating nga kami dito ng alas 3 ng madaling araw at ang flight nga namin dalawa ngayon ni Bebo ay alas 7 pa. Tuwing nagpa-flight kasi kami international ni Bebo, naglalaan talaga kami ng 4 na oras na bakante para hindi nga kami gahol sa oras. Hinatid nga pala kami ng buong pamilya ko at syempre nagpaalam na nga kami sa kanila at lalong-lalo na dito kay Pine. Matagal-tagal din kasi kami hindi magkikita talaga at feeling ko nga malaki na siya pag uwi namin. Pumasok na nga kami dito sa loob ng airport at nagulat talaga ako dahil walang katao-tao. Ngayon lang kasi kami magpa-flight from Clark at hindi talaga namin alam na ganito pala kapayapa yung airport nila dito. Check-in na nga kami at bago nga kami pumunta ng immigration, nagpapalit muna nga kami ng pera ng Japan. Nagulat nga kami kasi iba pala talaga ang rate kapag bibili ka ng yen kaysa magpapapalit ka. At nung makapagpapalit na nga kami dalawa ni Bebo, ay naglakad na nga kami papasok nga sa immigration at maya-maya nga ay meron nga tumawag sa amin. Nakakilala pala sa akin dito kahit kukunti lang ang tao. After nga noon, pwedeng-pwede na kami mag my day dahil nakapasok na nga kami sa immigration nang hindi man lang kinakabahan. Naksyota. 2 hours pa nga kami bago mag-flight kaya naman kumain muna kami at dumiretso na nga rin naman kami dito sa may boarding gate namin. Medyo napaaga nga kami dalawa ni Bebo dahil 6 pa lang kami nandito sa gate at maya-maya nga nung pagkaiglip namin, nag-announce na rin sila na pwede na nga daw kami mag-boarding. Ang problema lang ay umiika nga itong kasama ko at may dala pang tungkod kaya naman naiwan kami dito sa may boarding gate. Abe, halos nasa eroplano na nga lahat ng kasama namin at first time nga namin maiwan. Mga time nga na to, hindi na namin alam kung ano nga yung gagawin namin kasi hindi talaga makalakad si Bebo dahil sa rayuma niya. Buti na talaga ay may nag-assist nga sa aming mga staff kaya naman ayan, Diyos ko, peka gold na pa, maka-wheelchair na maningalti. As in, hindi talaga siya makalakad noong mga time na yan. At syempre, hindi ko naman siya kayang bitbitin. Diyos ko, palagi ko mag-aalaga ako ng pasyente hanggang Japan. Tayo na nga, fast forward, napakabilis lang na naging biyahe namin at nagulat nga kami sa lamig dito talaga sa Japan. Medyo nakakalakad na nga si Bebo noong mga time na yan, pero bago nga namin kunin yung mga bagahe namin, ay dumiretso muna nga ako dito sa CR at na-miss ko yung CR nila. Nakakatuwa nga no, nabasa ko yung Welcome to Japan dahil halos 2 taon na rin simula nga nang umuwi ako sa Pilipinas. Pero noong mga time nga na yon ay hindi ko na inisip o inimagine na makakabalik pa nga ako dahil hindi ko naman alam ang magiging kapalaran ko sa Pinas. Pagdating nga namin dito sa Narita Airport, ay kailangan pa nga namin magbiyahe papunta naman nga ng Sapporo. Mag-i-stay kasi kami ng 6 na araw sa Sapporo dahil gustong-gusto talaga namin ma-experience ni Bebo ang sobrang maraming snow. Pero bago ang lahat, lakad update muna tayo kay Bebo. Nakakalakad na po siya nung nakalanghap siya ng hangin dito. Naksyota. May 4 hours pa nga kami bago nga kami mag-flight ng Hokkaido. At talaga naman napaaga kami dahil ewan ko ba, napakabilis lang namin nag-flight from Pilipinas to Japan. Eh nagkaroon pa talaga kami ng enough time para kumain at magpahinga. Ang kalakihan nga ng difference dito ng airport nila ay halos lahat talaga ng gagawin mo, ultimo pag check-in ng mga bag mo ay kailangan self-service. Problema lang Laksyota, hindi ko maintindihan yung mga sulat nila. Dahil kung ano-ano na nga lang yung mga pinagpipindot ko doon, hindi talaga ako sure kung makakarating na sa Sapporo yung mga bagahe namin, Naksyota. Bali, naghintay nga lang kami dito ng 3 hours at natulog na lang talaga kami ni Bebo dahil maganda naman yung airport nila. Magising nga kami ay boarding na nga at napakaraming pila. Kaya naman sabi ko kay Bebo ay magpataan na nga kami at magpahuli na. Mga time nga na to ay 5 p.m. pa lang ng hapon pero wala na talagang kaliwaliwanag dahil winter nga. At ayun na nga, from Narita ay magbabiyahe nga kami papunta ng Hokkaido at aabutin nga daw yung flight namin ng 1.5 oras. Hindi na nga kami natulog ni Bebo at kumain na nga lang kami dito dahil yung flight pala namin ay meron naman libre pagkain. First time nga namin pareho ni Bebo na magpupunta ng Hokkaido kaya hindi ko talaga alam kung saan kami aabutin o pupulutin nito. Pinagkukuha na nga namin yung mga bagahe namin at nung makalabas nga kami, tuwang-tuwa kaming dalawa dahil umuusok na ang mga hininga namin. Iiyak nga ako sa tuwa ng mga time na to dahil nakabalik nga ako sa Japan hindi na para magtrabaho kundi para mag-travel kasama ko na si Bebo. Nagstay nga muna kami dito sa may bus stop dahil naghihintay nga kami ng pwede naming masakyan at sakto-sakto naman mo ay may dumating ng taxi. Ito pa nga lang ay nasubok na nga yung mga natirang ni Honggo na natandaan ko at hindi pa kami nakakarating ng hotel abay naubos na. Magte-trend nga sana kami dalawa ni Bebo pero sabi ko sa kanya sa mga susunod na araw na lang dahil sobrang pagod na rin namin at napakarami naming bitbit. Biyahe lang kami ng 1 oras at finally nandito na nga kami sa Susukino, Sapporo. Dito nga lang din located yung hotel na pag-i-stayan namin at sa mga susunod na araw ko na kayo i-update. Ay grabe, excited na talaga akong i-share sa inyo kung ano nga ang gagawin namin dalawa ni Bebo dito. Diyos ko, mananawa kayo kakaya sumiko ngayon. Naksyota.
Bago ang lahat, gusto ko lang i-share sa inyo itong pinaglilibangan kong laro na Diamond Game. Paalala lang, ito ay libangan lamang ng matatanda at mahigpit na ipinagbabawal sa mga bata. Napakadali lang mag-register at gumawa ng account dito. Ilalagay nyo lang naman ang inyong phone number, mag-create ng password at higit sa lahat, huwag nyong kakalimutan ang aking referral ID. Yan nga lang kadali at meron ka ng account dito sa Diamond Game at napakarami mong pwedeng pagpili ang laro dito. Pero syempre, bago ka maglaro, kakailanganin nyo muna mag-cash in. Kadepende nga sa inyo kung magkano yung gusto nyong i-cash in. Pwedeng 100 hanggang 50,000. After nyo mag-cash in, ay pwede na kayo mamili ng laro na gusto nyong laruin. Meron nga bagong laro dito na sinubukan ko nga laruin. Ito nga yung Super Ace. Ay grabe, nung una nga, hindi ko pa talaga masyadong mag-gets. Pero pipindot-pindot ka lang pala dito. Eh, pwede ka na nga manalo ng sobrang laki. Pero hindi lang yan, meron pa nga akong isang larong natuklasan. Ito naman yung Fortune Gems na unang beses ko palang nilaro. Eh talaga naman napakalaki ng na-cash out ko. Nagulat nga ako, grabe, kasi pwede ka palang manalo ng ganito kabili sa laro na to. Kaya naman nung malaki-laki na yung napanalunan ko, eh naisipan ko na rin i-cash out. Madali lang din naman mag-cash out dito. Pindutin nyo lang yung withdraw na makikita nyo sa baba. Kaya kung gusto nyo rin subukan, ilalagay ko na lang yung link sa comment section. Yan lang naman! Salamat!